Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Aba, dumikit. Masculine or feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi makalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, ang laki kasi nito eh. Ayan. May sad news tayo. Pero at least after nung sad news, sumunod agad yung high honors. Saka ito maganda to. Dito lang naman medyo alarming. Kasi nga from the word sad, tapos nadikitan pa ng news, sad news. So may something na pwede nyo ikabahala or ikasad. Pero probably nangyayari na yan ay nasa unan siya eh. Pero more like kung pagdudugtungin natin, siguro all about reputation. Let's say may hinihintay ang iba sa inyo, example lang kasi case to case basis dahil general reading to. Example, may iba sa inyo na naghihintay ma-promote or mag-level up from probationary to pagiging permanent employee, or from job order to casual to permanent. Kasi nasad sila dito eh. Ibig sabihin, hindi nila nakuha yung hinahangad nilang ganoon. Level up or award, reward, success in general. Hindi nila nakamit dito. So again, nangyayari na to or nangyari sa past. Dito kasi sa second part, ang dating kung nangyari na gano'n na na-disappoint sila, lalo nga kung may kinalaman sa reputation or sa career, dito maganda dito na mangyayari yung gusto nilang mangyari. Success to. Or let's say nawalan ng work, yun yung naging problem, na lay off, na terminate, or nag-resign. Dito let's say nawalan nga ng work, walang work ngayon, depende sa nanonood, or first timer pa lang, maghahanap pa lang, pero nahirapan siya makahanap ng work. So kung ganun nga, dito may good news, from bad news may good news na dito, lalo't nandito to, saka to pinakamagagandang cards to sa Lenormand. So kung walang work, kung mag-a-apply, edi matatanggap sa period na to, lalo na kung hindi nila susukuan. So sa period na to, magkakaroon din. Ngayon, promotion, kung tawag dito, na-disappoint na nga sila dahil hindi nangyari, dito na mangyayari. Let's say may iba sa inyo na gustong ma-recognize sa talent nila, skill, hobby. Dito na mangyayari na ma-recognize na sila sa creativity, ganyan.
Let's say, exam. Whether nag-aaral yung iba sa inyo or yung anak nyo laging bagsak. Or tawag dito, naghahangad kayo ng improvement sa grades. Example lang. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, case-to-case basis, ito ay general reading. So, yung transformation dito or transition, pasado na ng exam or mataas na grade. Ganyan. Or mas nag-improve sa grade. Ayan. Dito yun. Or sabihin natin nagtatrabaho naman pero walang improvement. So again, dito may improvement. Lalo na kung magsa-sideline. Let's say, business, may na sales. So dito, tataas na yung sales. So again, sabi ko nga sa inyo, case-to-case basis. Quota. Yung iba sa inyo, may quota-quota. Hindi nakakahit ng quota or middle lang yung quota niya. Hindi nag-improve. Dito, may improvement na nga. Ano pa ba? Ayun na lang, tama na yun. Sumakit na ulo ka. Iba na tayo ng spread. Para hindi rin boring. Kasi yun lang yun yung nakikita. Ibahin natin. Kaya may long way dito. Pero tingnan natin dito sa Lenormand. Dito keeper to house din to Ito ang iniisip ko, sabi ko, may house din dito. House na naman. Dumating yung house sa Lenormand. Ano kaya to? Ano may isip ko dyan? Pero since dalawa yung house, gagawin nating tao to. Kasi redundant na di ba? Patulit yung meaning. Halos ganun lang din yung meaning nito. Gagawin natin siyang tao, di ba? Ito yung bida natin, lalaki. Lalaking pamilyado or let's say single siya ngayon pero may anak siya o di pasok siya dito, single dad, basta may anak siya or pamilyado. Ayun, siya yan, lalaki whether kayo to or person nyo or anyone na malapit sa inyo like kapatid, tatay, friend. Basta ganun yung description. May anak siya. Or in a relationship, pwede rin. Ano meron dito? Tapos may letter. Let's say, depende kasi dahil case-to-case basis. Let's say, ang eksena ng iba sa inyo ay naghihintay ng turnover ng apartment or condo. Bumili sila ng house and lot subdivision for turnover. Grabe, 2 years. Tagal naman ano to patience card. Kailangan ng patience so maximum na yung 2 years. Grabe yung turnover. Minsan ganun, matagal mag-turnover ng titulo, documents, para masabi mong iyon na talaga yung condo or apartment subdivision. Ganyan. Yun yung pinakamatagal
Pero sabihin natin mga maghihintay kayo is 6 months pataas. 6 months to 2 years. May patience kasi dito 6 months to 2 years. Ngayon, kung di ganun sitwasyon, at ang topic ay relocation, nagpaplano yung iba sa inyo ma-relocate. Ayaw na nila dun sa tinutuloyan nilang bahay. At naghahanap na nga ng matutuluyan. Kaya for some reason di sila makalis. Siguro dahil kulang sa budget. Ayun, ganun din yung eksena. 6 months to 2 years bago sila makaalis. Dahil may financial issues. So relocation, no. Ano pa ba? Kasi magpo-focus ako dito sa bahay May bahay kasi dito. Ano pa ba? Sabihin nating ito magiging building kasi to company. Tower pala yung company. Ito ay house lang. Magpapa-renovate or for completion ng renovation. Patience kasi to it takes time. Hindi agad-agad. So, halimbawa nagpapagawa yung iba sa inyo ng bahay, apartment. Hindi pa yan agad-agad matatapos. Mga 6 months. Depende sa laki. Kasi kung mayaman, di mga 2 years siguro. Kung marami siyang perang pang-renovate, pampaganda ng bahay niya, kung mayaman siya, mga 2 years. Mga 6 months to 2 years. Ngayon, kung small apartment lang, magpapagawa yung iba sa inyo ng apartment, or nire-renovate yung mismong bahay nila, ganun din, 6 months to 2 years bago fully furnished, polished. Ganda ting 6 months to 2 years. Kasi building din naman to. Small building. Yung tower kasi yung big building like company na yun or hotel. Pero ito small nga, di bahay lang to. Apartment. Ano ba? Ayun na lang, sa mga dinulong rito. Nabutubo na ang isip ko. Ibayin na natin. Pero since may letter dito, hindi ka pala siya na-include. Ganon din naman, May information via text, chat, email tungkol dun sa sinabi ko na kung kailan mapa-furnish, polish, finished yung ginagawang building, small building pala, house, apartment. Or small building like commercial building. Paupahang basta yun yung mensahe dito na hindi agad-agad matatapos, sabi, kung nagpapagawa nga o pinapaayos yung bahay, building, paupahan in general.
Dito tayo sa taro. Kalimutan ko nang gamitin to. So, sa part na to, gawin natin 4. Para mabida naman siya. Kasi bihira ako gamitin to eh. Ganda sana nito. Pero sana maganda yung susunod. Okay to. Pasensya na kayo at maliit yung card ko. Ngayon, actually, paborito ko nga ito. Isa sa paborito kong cards. Yun nga lang maliit yung card. Sana ba'y pinalaki? Baka nagtipid yung creator nito. Pero ang ganda niya. Ang ganda ng drawing. Anyways, meron tayong Queen of Swords, Ace of Cups. Ito nga lang medyo problematic. 5 of Wands, pero ito maganda to. 8 of Wands. So, ang bida natin ay single na babae. Pwede rin lalaki, kung introvert yung lalaki, single siya ngayon. So, yung babaeng single or lalaki kung introvert siya na single. O pwedeng ex-partner nyo to, kung interesado kayo sa ex-partner nyo. Kung interesado pa sa buhay niya. Isa lang naman direksyon eh. May new feelings dito. Kaya lang kasi na-partneran nito. Na para bang nagkaroon ng problem. Conflict. Pero maayos din yan eh. Nandito itong 8 of Wands eh. Moving forward yan eh. May kinalaman siya sa movement. Kasi araw siya eh. Parang 8 araw na may motion. Nasa air. So mabilis. Ganun dating. Mabilis siyang maayos. So sabihin natin may crush yung iba sa inyo. For some reason, nag-away sila or na-disconnect. Maayos din yung problema. So ganun din. Kung ex-partner ang trip, kaya nga sila nag-iwalay kasi nga nag-away or nag-reconnect sila pero for some reason may dramang nangyari. Yun. Mais din agad dito kasi 8 of Wands to na pwede rin may kinalaman sa hope. Okay. So, mabilis lang siya maayos yung problema. Don't worry. Pero, all about to. New feelings. So, crush. New feelings sa crush or ex-partner. Ganun. Na, parang nag-away sila dito. May hindi sila napagkasunduan. Pero, maayos nga rin siya agad dahil nandito tong thankfully. Nandito tong 8 of Wands na mabilis siya maayos. Ngayon, dito tayo sa susunod. Ito na, huwag na nga yan. Ito na lang ulit. Teka ha. Ayusin ko lang yung ginamit kong card kanina at ayoko na magulo. Ito sana gagawin kong bida. Kung walang naging bida dito, ito na kasi yung bida natin.
dito ako sa Lenormand kumukuha ng bida. Pero kung wala talaga, saka ko lang ginagamit tong Taro, Keeper, o kung ano man yung ginagamit ko. Mas particular ako sa Lenormand. So, ito na yung pinakabida natin, babae. So, magiging energy to. Depende sa maisip ko. Pwede ring tao. So, game. King of Wands, 3. Of Wands. Crossroads, ano. Ito nga, woman. So, saan natin ang big change na maaaring mangyari? Kasi may new opportunity na paparating. Unang senaryo. Sa babaeng to, ha? So, pwedeng kayo mismo to. Gemini. Babaeng Gemini. Partner nyo, Gemini. Or, regardless kung anong zodiac sign ng partner. Sa babae, or anyone na malapit sa inyo, babae. Pwede rin gano'n. Ano eh. Ayun nga, may big change. Ano yung big change? May new opportunity na paparating. Pangalawang senaryo. May importante siyang pagdidesisyonan. Kailangan niya na talagang desisyonan. Ganun dating eh. Let's say, may iba sa inyo na babae nga, or person nyo, or kakilala nyo babae. Meron siyang tinatakbuhang problema din niya inaharap. So, ngayon, wala na siyang ibang choice kundi harapin na at tapusin na ang dapat tapusin. Ganun dating. Ngayon, sabihin natin hindi makukuha agad-agad yung expectation niya, pero at least gumawa siya ng action. Okay? Kasi may 3 of Wands doon. Kailangan ng patience. Pero sure yun. Sure yung victory natin dito. Yun nga, it takes time. Kailangan ng patience. Ano ba? Crossroads, ano? Let's say sumakit ang ulo ko. Teka, sumakit na nga ang ulo ko. Ang maisip eh. Walang maisip na combination. O let's say may action siyang gagawin eh regarding creativity. Kaya lang hindi niya makikita agad-agad yung outcome noon. So let's say na naging content creator ang iba sa inyo. First time niya. Siyempre, wala namang mabilis na progress, di ba? Or pag-unlad, or pagyaman. Ang dating, hindi agad-agad makikitaan ng progress. Magkaka-progress yun, kasi nga dito tong 3 of Wands. May success naman eh. Yun nga lang, kailangan nga ng patience. So, kailangan ng hard work. Example lang yun. O, let's say, bago pa lang sa work. Pag bago pa lang, wala ka agad na increase salary doon. Hindi mo rin agad makukuha yung leave. Sick leave, vacation leave, lalo na kung probationary pa lang. O, wala pang 1 year. Alam ko, yun eh, applicable lang sa 1 year eh. Yung pag naka 1 year and above.
sick leave, vacation leave. O, hindi mo pa makukuha yung ganong benefits mula sa company. So, mangyayari naman yan sa divine timing, ganun dating. Ano ba to? O, tama na yun. Dito tayo mag-end sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Advice lang pala. Hindi kasama ang prediction. General advice. Kasi yun yung dialogue ko lagi. Pero sa case na to, more on advice. A friend loves at all times, and the brother is born for adversity. Wow, lalim nun ah. Pero more like galing to sa Bible, no? Proverbs. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.